Sa lahat ng nagtatanong, ito na ang full recipe ng ating inutak. Isa din talaga to sa mga paborito kong kakanin. Talagang masarap naman talaga ito. Kaya paano magkaroon ng utak, gumawa ng inutak. Charot. Makasegue lang no. Para simulan, gumamit lang ako dito ng 1 cup glutinous rice flour, 1 cup coconut cream, 1/2 cup evap, 1/2 can condense at konting asin. Kahit anong asin pwede ha. Naubusan lang ako ng rock salt. At haluin lang na mabuti hanggang sa mag-well combined ang lahat. Once okay na, lutuin lang ito sa mahinang apoy kaya sa rice cooker na ako nagluluto para hindi masunog at makontrol ko. Haluin lang ng haluin hanggang sa maging ganito yung itsura at ipagpatuloy lang ang paghalo hanggang sa maluto yung dough. Pagka ganito na nagfo-form na yung dough, ay hatiin lang natin sa dalawa at lalagyan natin yung kalahati ng ube flavoring. Itong Fernan na brand ang ginagamit ko na kasi nagandahan ako sa kanya kumpara sa ibang mga brand na nagamit ko. Mabango talaga siya at maramdaman mo yung essence ng ube. Pagka ganito lang itsura ay pwede na natin itong i-transfer sa ating mga molders, pero bago natin i-transfer ay lagyan na natin ng margarine para di masyadong madikit kapag gusto natin i-unmold yung inutak. Kaya dapat ay malagyan natin lahat ng area ng margarine yung molders. Una nga nating nilagay ay itong ating ube flavor na dough. I-flatten lang natin ng maigi dito sa ating molder. Pagkatapos ay sinunod naman natin itong ating white na dough, pinatong lang natin ito sa ating ube at dapat ay makover natin ng buo yung ating ube. Ganito lang yung itsura niya, pwede na ito lagyan ng toppings. Speaking of toppings, charot, lagay lang ng 1/2 cup coconut cream sa pan at pakuluin. Ganun lang kadali gumawa ng sauce sa inutak. Pero itong sa akin ay nilagyan ko ng all-purpose cream, mga 2 kutsara siguro ito, optional lang ito. Gusto ko lang ng mas creamy pa na sauce. Kapag medyo nag-simmer na siya, ay pwede na natin itong itopping sa ating inutak. I-distribute lang natin para makover ng buo. At pwede na nga natin itong lutuin. Niluto ko ito sa aking improvised oven kasama pa ng iba ko pang niluto. Kaya pag wala kayong oven, walang problema yan. Pwede kayong mag-improvise ng oven. Kagaya ng yero, lagyan nyo lang ng uling tapos pwede nyo nang itap doon sa inyong mga niluto. Dito pala ay nagkamali ako ng calculation sa cooking time kaya medyo nasunog siya, pero bouncy pa rin naman siya, na doon pa rin yung essence ng inutak. Ang inutak kasi ay dapat malambot at bouncy. Akala ko kasi katulad lang siya ng bibingka na niluto ko within 15 to 20 minutes, pero 10 minutes pa lang ganito na yung itsura niya. Siguro nakadepende din sa lakas ng apoy. Buti na lang naisipan kong i-check after 10 minutes kung hindi talagang matuluyan itong maging uling, charot. Pero kahit medyo pumalpak, ang sarap pa rin talaga niya. Iba talaga pag inutak. Try nyo tong kakanin na to. So hanggang dito na lang muna si inutak. Abangan nyo pa yung iba kong recipe. Bye-bye! Bye! Bye!